So yun nga, no, alam mo, March, 2023 na, nakalagpas na tayo sa kalahati ng taon, pero marami pa rin haters ang China cars dito sa Pilipinas. Pero kasi, hindi mo maikakaila, meron naman silang advantage. Ah, sa EV yan, no? Oo. Used ganun, joke lang, electric vehicles. Kasi sa China alone, ayon sa report sa Nikkei, so far this 2023, naka 9 million brand new EVs sold na sila. So di ba ang dami? Tayo, magkano benta natin 2022, di ba? Overall. Overall, di ba? Di ba? Pero pare, isa pang starking comparison dyan is sa US. Kasi according to a report from CNBC, nasa 460,000 EVs lang ang nabenta nila noong 2023. Grabe na, ang layo. So makikita mo talaga may building experience advantage ang China when it comes to building EVs. And ang swerte natin kasi the manufacturers there are coming into the Philippines at dala nila ang mga EV na yun. Oo, and one of the newcomers is Great Wall Motor. And kasama natin ngayon ang Haval H6 Supreme. Supreme! So, titingnan natin. Malaki yan, pero 5-seater lang. So, tingnan natin if this is worth the price. Oo. Ito ang Philcoche Review ng 2023 Haval H6. So, yun. Ako si Vincent Villa, bodyguard ng kung sino-sino. At ako si Martin Aguilar, yung cambio boy next door. Let's go. Let's start this review. Pare payong mo. Kotse ba? Philcoche na. The Haval H6 measures 4,650 mm long, 1,886 mm wide, 1,730 mm tall, at may wheelbase na 2,738 mm. Basically, ang size ng Haval H6 ay mas malaki than compact crossovers pero not quite the size sa mid-size SUVs. Okay, so Mars, dito muna tayo sa harap ng Haval H6 Supreme! So, makikita mo, medyo feeling ko dito napapunta yung bagong trend ng mga grill kasi meron siyang frameless grill na nakita na rin natin sa Peugeot. So, alam mo yun, mukhang dito napapunta lahat eh. If pumitik pa tuloy. Kung pumatok, yes, diba? Tapos maganda naman hatian niya, doon sa lower bumper, meron pa rin intake na mesh. So, yun, no? Anong feel mo? Sa akin yung itsura niya maganda naman. Yes. Hindi siya overly aggressive. Actually, yes. Ba't ako gumagana sa aggressive? Lion. Or Haval. Pero para sa akin, Omen, yung grill talaga for me yung standout when you look at the vehicle up front. Tsaka yun yung nagpapaganda sa kanya eh. Oo. Di ba? And it makes the vehicle look premium looking. Oo, sobra. Ang akin lang, sana may ibang logo ang Haval na hindi worded. Alam mo yung parang icon or para mas seamless yung kabit doon. Para mas may emphasis doon sa grill and everything. Pero yun lang, in terms of amenities naman, dito sa ating headlights, meron tayong LED, tapos may LED DRL, and sa baba, meron tayong LED fog light. And then meron ditong sensors because, you know, this car is smart. Nakikita niya at nasa-sense niya ang lahat. Parang babae. O ano, Martin, anong tingin mo doon sa blue sa may Haval logo? Yung Haval, nakakabit siya doon sa taas ng blue. Hindi, no? Maganda kasi yung... Kasi pag sinabi nating blue sa mga kotse ngayon, it denotes something na parang renewable or new energy na nakakabit sa kanya. Which goes well dito sa Haval H6 kasi ito ay merong electric motor. It's a hybrid electric vehicle, di ba? Kaya so kailangan natin buksan, no? Oo, kaya sakto for me yung medyo may blue na touch doon. Para sa akin lang yun. Oo nga naman, may sense, may sense. Although sa akin kasi nakakapanibago kaya hindi ko masyadong trip. Pero oo nga naman, kung renewable energy, gusto mong i-flaunt na ikaw ay next generation, bigla siya nagalit. So yun nga, medyo may sense na may blue. Buksan ko engine. Hood pala, ayoko buksan na engine, baka di ko mabalik. Oo nga eh. Hey! Medyo mahaba to. The Haval H6 is powered by a 1.5-liter turbocharged gasoline engine combined with an electric motor. All in all, it produces a combined output of 240 horsepower and 530 Nm of torque. And, lalo na yung torque, di ba? For a crossover like this, no? And then yung powertrain is made into a 2-speed direct hybrid transmission. Pero teka Martin, bakit
ngayon lang nakarinig ng two-speed transmission. Kasi usually, di ba, kahit sa electric car, single speed Oo. So, bakit two-speed? Yan ang pinakamaganda mong tanong, Master Vincent. Oo nga, Nasasagutin ni Future Vincent at ni Future Martin. Saan sila? Okay, so ito si Future Vincent. At si Future Martin. And alam na namin kung bakit siya two-speed transmission. Apparently, ang ginagawan to ay sending power to the wheels na both from the combustion engine tsaka sa electric motor. Kasi di ba usually pag hybrids, either the combustion engine lang or full electric mode ka dun sa electric motor. Pero dito, sabay. Kaya naman kahit 1.5 liter engine lang siya, meron siyang output na 240 horsepower at 530 Newton meters of torque. o di ba, lakas para siyang diesel. Pero it's just a 1.5 liter engine with an electric motor. So yun, balik tayo kay present Vincent at present Martin. At ayun na nga, fuel economy, Master. Oo, fuel economy na. Pagdating sa fuel economy, nakakuha tayo ng 10 kilometers per liter sa city. Tapos sa open highway, naalala mo ba ilan yung nakuha natin? 16 ba? Oo, nasa 16.1 kilometers per liter yung nakuha namin sa open highway. Teka, ano ulit size ng engine niya? It's a 1.5 liter turbocharged So gasoline. 1.5 liter siya, basically same size ng nasa Vios, pero turbocharged, kaya ang power output niya combined with the electric motor, parang kasing lakas ng Fortuners or Yes, oo. di ba Everest 500 Newton meters na rin ganun horsepower. Tapos with that small engine and this big body, nakakuha pa rin tayo ng 16.1 na fuel efficiency sa highway, which is very good, tsaka 10 sa city. So matipid. Hindi siya nabibigatan sa sarili niya. Hindi tulad ko. So, may drive modes pa to, di ba? Oo, may drive mode yan. May normal, eco, sport, tsaka may isa pa smart. Snow, yun. Smart. Oo, napag-uusapan pa natin more Mamaya. pagkadating sa driving part at riding part. Oo, except yung snow. Walang snow dito eh. So, rain lang, gaya ngayon. Kaya Oo. kita nyo naman. May rain ba? Rain mode. O, tara. Sara ko muna, Master. sige. Ako na, Master. Oh, Una. sige, Uy, ikaw na. ayan, bumasa. Oo. Kawawa Uy, naman. uy. Wala pa naman tayong HMO. Kawawa naman na super ga. So dito tayo sa sides ng Haval H6. Makikita nyo, the lines are a bit more contemporary. Hindi siya medyo aggressive, hindi rin siya medyo experimental tulad ng ibang Chinese crossovers. Kasi straight line lang dito from headlight to taillight, tapos may konting umbok, character light sa baba, and then may chrome trim doon sa may doors. So hindi siya talaga medyo, ang tawag doon? Hindi siya, it's not leaning more on the futuristic side, pare. Oo. It's like a conventional design, pero it's enough to make the H6 have a distinctive side profile. Tsaka medyo intimidating siya pagdating dito sa side. Tapos maganda yung interplay ng black trims dito sa body color. Body color. Saan galing yun, Doy? Pero yun nga, maganda kasi yung iba, di ba, sinisingitan ng chrome dito or here or there. Pero dito, nandun lang yung chrome, which is nice. Magandang accent. Pero dito, black and body color lang. Tapos makikita mo nga yung wheels din niya. 19 inches, pero solid black lang. Tapos in terms naman of amenities, meron tayong auto-folding side mirrors and may paddle lamps yan sa ilalim. Para pag napatay na yung sasakyan, ilaw siyang ganun, makikita mo makakapakabang diaper na gamit na. Or So, para yun. safe, para mas safe ka rin bumaba. Pare, Oo, di ba? yun din. So, yun. Tignan natin yung likod. likod. Ay, teka lang. Oy. Bago ang lahat, may bread knife dito. Tara, punta tayo sa likod. Oo nga, no. Pandesal. Ako, Okay. dito naman tayo sa likod. Yan. Gulat ka ba? Oo. Kasi nagulat ako sa design nito eh. Tayo sa rear ng Haval H6. No, gaya nung nakita mong design interplay sa harap, no, Master. Dito sa likod, medyo toned down a bit. Oo. But, iba yung nabibigay na appeal nung kanyang segmented LED taillights. Tama. Di ba? Mukha siyang yung mata ng nila Eren sa Attack on Titan. Oo. Tapos dito naman, mo si Cyclops sa X-Men. Yes. Kasi, So, tawid na yan. maganda sa sakyan to para sa mga ex-Titan. Okay. Pinagsama ko na. Okay. Tapos meron pa. Tsaka yung third brake light niya, men, is kakaiba eh, no? Actually, medyo trippy. Oo. Kasi feeling ko, duling lang ako na dalawa siya. Pero, di ba? It's actually 4-piece, di ba? Oo, 4-piece Akala ko yan. reflection lang to. 4-piece yan, men. Oy, Oo. galing. Di Brad, ba? duling na ako. Oo. Bukod sa nautukan niya, nakapagbibigay pa siya ng sporty appeal. Pag Oo, tinignan mo yung sobra. buong likod na profile, complemented with this rear spoiler na may accent, habang di pa siya nakaka-move on, na may accent pa din ng
glossy black trim na design Oo nga. continuity na nakita natin sa gilid, Oo. di ba? Pero grabe, on days, baka naman. Para hindi na reflection ang tingin ko rito. Tapos no, Master, yung Oh. buong design interplay dito sa likod, nakapagbibigay ng distinctive appeal dito sa Haval H6. Kumbaga, pag nakita mo siya sa open highway, masaspot mo na agad na, uy, that's a Haval. Or That's an H6. papahulaan mo, di ba? Anong kotse yan? Oh, ano ko siya? O, tapos pag alam nung kasama mo, aba, informed ka ha. Oh. Siguro papalo ko sa Pilcoche. Ay, Oh, galing! diba? Ang Ganun galing! yun. Di ba? Pero gusto ko rin dito, men, yung, ano pa yung parang difference siya from the front. Kasi di ba sa harap, sobrang laki ng grill, tapos ang liit na ng logo. Ito naman, wala na tayong grill, medyo slim lang yung chrome, pero ang laki ng Haval. Tsaka wala na siyang distraction na blue. So yun, mas gusto ko yung bold na lettering ng Haval. Tsaka Master Vincent, ito pa, yung minimalistic approach ng font ng Haval lettering. Diba? It complements well doon sa buong rear design nitong sasakyan na ito. Pero may iniispitan ka, alam ko na yan. Nakita mo doon sa harap, may blue accent, di ba? Dito rin, may slight touch of blue pa rin doon sa HEV oo nga, lettering. Kasi nga, it's a hybrid electric vehicle. Parang yung ano yan, sa Photoshop, yung drop shadow. Sa kanya, blue. Writer ako, hindi ako designer pa. Naka. Pagcore, this night sky. Tapos, pag nakita mo yung baba, ganda na. No? Hindi ko na, parang kasi rin-core niyan. Meron pa siyang ditong fog diffuser na parang ang dami masyadong line for me, no? And pag bumili nito, mga race boys, iisipin lang, sana umiilaw to. Kaso reflector lang to eh. So hindi kayo pwede mag-F1 sa EDSA. pero yun, no? Tingnan natin cargo. Tara pare, Sige, cargo gusto mo? tayo. Galing ka eh. Kasi this comes with a powered tailgate. Oh. Master, di ba? Yan. No. Pero syempre, try muna natin kung Kung may anti-pinch? Brad, wala. Meron, no? Ah. Oh. Pero hindi siya, feeling ko pang bata. Yes. Feeling oo. ko pag, kunyari, naglalagay ka, tapos may gawagong pumindot, at least Oo, for adults. for adults. Hindi ka maiipit talaga. Pero, effective. Yeah, it's a nice feature to have, lalo na pagkasama mo yung mga tropa mo, minsan malakas kayo man trip eh. Diba? Oo. So kahit bumaba, papanik siya So, agad. kung bibili kayo nito, dapat yung mga tropa nyo maayos. Di ba? Tapos meron pa tayo, Master, dito na tonneau cover. Oh. Di ba? Just in case na i-park mo sa labas na open parking lot, hindi masyado masisilip kung ano yung gamit mo dito sa ilalim. Pero pwede mo rin siyang tanggalin kasi it slides, it can slide there para mas mayroon kang access sa mga cargo na ilalagay mo. And ito, no, speaking of cargo, ito yung isang bagay na nagustuhan ko dito sa H6. Kasi hindi siya pinilit na 7-seater. So, wala kang iisipin na, todong flat na ba tong third row na to? Or, alam mo yun, may third row nga, pero masikip. Oo. At least ito, may maluwag kang second row, napakaluwag na cargo space for your belongings. Yeah. So, yun ang gusto ko rito. Minsan talaga, wag mo pwersahin eh, no? Oo. Let's go natural. Tama. Yan. Tapos maganda pa, Master, gaya na nakikita natin sa mga ibang crossovers and SUVs, merong black cladding dito na for you to lapag yung gamit without worrying na ma-scratch yung paint. Oo. Para simple slide lang tayo. Bubuksan din ba ito? Ayan, mga repair or yung triangle nandyan, emergency triangle nandyan. And para sa mga aesthetic conscious, if ever magasgasan nyo kasi to, pwede lang kayo pumunta sa dealer, mapapalitan nila yan. Mapapalitan nila to, alam niyo yun, may fee pero mapapalitan. Oo. So ano, meron pa ba? Wala naman na. O, pasok na tayo. Loob tayo, Master. O, sige. Huo. O, yun pa pala, may memory to. So, pwede nyo iset yung opening height. Pero syempre, napakababa, hinabol ko lang eh. Pero sasara ko na. Oh, Kataas muna ata uli yan. Yan. sasara na siya. Di ba wala akong power tailgate eh, so di ako sanay. O tara, pasok tayo. Tara, boss, loob tayo. Okay, so nandito ako yan sa second row ng Haval H6. And meron tayong LED lights, social yan. Pero in terms of space naman, makikita nyo, ang laki ng aking footroom, aking legroom, and headroom. Kahit na meron tayong panoramic sunroof. So ang laki ng ano nyo, kinukuha niya space, ganyan no. Pero meron pa rin akong ganito. Kitang-kita nyo naman, kasi kalbo ko eh. Nagpakalbo ko para sa shoot na to. And then, in terms of amenities, medyo basic tayo. Meron tayo ditong floating center console, ay center armrest pala, with cup holders.
Tapos dito sa gitna, behind the center console, meron tayong dalawang aircon vents, thankfully, and may dalawang dedicated USB charging ports. Yon, may logo pa yan. Tapos, uy, may tumunog. Nagusto ko yung design dito sa may doors. Ano, meron tayong mga speaker and meron naman talaga speaker dyan, maliit lang. Pero alam mo yun, ang ganda ng design, hindi siya yung plain na bilog na tinuldo ka ng GTEC. Tapos, ang isang napansin ko rito and nagustuhan ko talaga ay ang contour ng upuan. Kasi kung mapapansin nyo dito sa ating tropang katabi, meron siyang medyo curve. So, pag nakaupo ka, hindi ka gaganon-ganon. Medyo mas in place yung katawan mo. Ganon din sa seats. Teka, ayan o. Medyo may lubog siya dito sa sides para yung butt mo hindi ka madaling dudulas. Yun nga lang, kung meron kang third row ay middle passenger, medyo mas mataas siya ng konti lang naman, hindi bothersome. Tapos maganda pa rin ang footroom on both sides. So hindi sila magkakaapakan ng Jordans dito sa second row. So para sa mga sneakerheads na mahilig pumunta ng convention, maganda sasakyan ito para sa inyo. So yun ang advantage dito sa mga mid-size crossovers na walang third row seat. Basically 5-seater siya na maximize. So malaki ang cargo space mo and malaki rin ang space for the passengers. Kasi ako nasa height ko 5'7" and kahit feeling ko 6-footer, kasyang-kasya lang dito eh. Ano Kramer, lilipat ka na ba? Ano, haba na. So yun o, Martin, kamusta ka dyan? Okay, dito na tayo sa harap ng Haval H6. Parang nanggugulat. Oh, hello! Hi, Master! Hirap ang tenno energy mo. So, dito no, alam mo Master, ang pinagusto ko dito sa H6 is yung interior layout nung kanyang front. Siyempre, nasa harap nga ako di ba? Ang only downside, doon muna tayo sa good side ko, no? Segmented well yung mga kailangan mong vehicle functions. One of which is yung kanyang infotainment touchscreen na 12.3 inch yung size, di ba Master? With Apple CarPlay and Android Auto. Ang maganda for me kasi para siyang tablet-like na nilapag mo dito, di ba? Nilapag mo dyan. So parang nagfo-float din siya pagka tinignan mo yung buong dashboard. Actually, may ganyang cellphone dati Samsung eh. Phablet tawag nila. Phablet. Pero pa lang ako. Sige. Tapos isa pang maganda dito sa infotainment touchscreen is that hindi siya driver-centric. Kumbaga lahat pwede mag-access dito, pare, di ba? So kung yung passenger mo, madadalian siyang magkuting-ting doon sa touchscreen. Tsaka mas maganda tingnan kasi yung may nakaganon na side, naka-tilt diba? towards the driver, di ba? Oo. Tapos ang maganda pa dito, Master, is yung icons niya. Malinaw di ba? And maganda yung graphics. Hindi siya cheap looking, kumbaga. And then responsive din yung kanyang touchscreen, yung kanyang interface. Hindi siya naglalag Tapos yan, pinapakita na nagcha-charge yung battery. Tina-charge ng dito, di ba? Somewhere like that. Tapos ang maganda pa dito, Master, is that marami siyang, andito na halos lahat ng controls, yung vehicle controls, gaya nung nakikita nating trend sa mga modern cars ngayon. Kaya, which explains why clutter-free yung mismong dashboard mo dito. Yun, nandito na siya, but then again, kailangan ikaw as a driver or as a passenger, medyo aralin mo yung pasikot-sikot ng touchscreen para malaman mo kung ano yung kailangan mong tignan at kung kailangan mo yung puntahang menu. Tsaka useful din naman para masanay ka na pag may kailangan ka. Pero nasilip ko, meron tong CarPlay tsaka Android Auto. Meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Diba? Kaya sarap naman, niya sa Waze, ganyan kalawak na screen. Di ba? Parang panoramic. Kita mo buong Makati. Ewan ko pa naman kung maligaw ka. Di ba? Laguna, ang Fusion ka Paranaque. Nandyan lang. Ganda. Lupet na, Master. Pero ang ganda nga ng sinabi mo, nandun na lahat. So, medyo maluwag na dito for the buttons. So, yun din yung rason, Master, kaya na-free up yung space dito sa dashboard. Actually, itong center console, it's accented by black panels, di ba? Glossy black. Which for me, okay na. Magandang accent na nabibigay. But then again, lagi kong sinasabi, in the long run, dust collector siya, tsaka scratch collector. Tapos, nandito na rin yung essential buttons. Gaya ng sabi natin, yung on and off ng yung aircon nandyan. Within the reach ng driver. Napakadali. Inuna natin ulit. Pinakita ko lang saglit. Tapos, nandito rin yung hazard lights, tapos yung defogger mo sa likod, at yung camera. Na kapag tinignan natin, maganda yung kanyang resolution, Master. Gaya ngayon, medyo madilim yung lugar natin ngayon, pero yung camera quality natin is that malinaw pa din. Tapos yan, Master, diba? Pag nakita mo yung camera, it's a 360 view,
Tapos nandito tayo ngayon sa ilalim or roof na may roof sa ibabaw natin. Siyempre, meron bang roof sa ilalim? Di ba? Oo nga naman. Di ba? Roof na car park or may bubong na car park, pero hindi pa rin nag-grain masyado yung resolution. Oo. Given na may onte, di ba? But considering Malinaw. yung lighting natin ngayon, di ba? Malinaw siya. Mm. Tapos, meron pa siya ibang mga modes in case na nag-aalangan ka umatras. Ayan, meron sa gilid. Ay, sa gilid ng Oo. pinto. Oh. Yan, meron din sa front mo, kumbaga, kasi minsan may mga nakatayong poste dyan, Oo. di ba? Para mas makita mo. Ayan, kita mo naman yung gulong, pare. Yan yun. No? Tapos may guideline pa siya. Oo, dynamic. susunod din yun, men. So, talagang safe na safe ka. Ganda. Oo. Ano ba to? Ayan, kung gusto mo lang yung likod, di ba? Nagpa-warning. Oh, yun. Pero March, napansin ko lang dito sa ating air controls, sa few buttons natin, pinili nilang wag lagyan ng fan control. Which is medyo sayang Yes. kasi para sa atin sa Pinas, crucial yun. And ang weird lang kasi, dalawa ang buttons to turn on and off the aircon. Ayan o, yung on-off, same function niyang AC. So sana yung isa, ginawa nilang fan Fan control. control. Oo nga, no? At hindi lang yung fan control para yung wala, pati yung temp. Di ba? Wala rin siya dito eh. Malinis nga, pero for me, medyo downside yun eh. Kasi ma-access mo siya dito pa sa iyong touchscreen. Oo. At nandito siya sa may driver. Mm-mm. Itong button na ito, yung sa upper left. So kung ikaw si passenger, kailangan mo mag-reach out na pa ganun Oo. para lang ma-access mo Tapos ang yung liit adjust. pa. Oo, ang liit pa. Tapos 'di ba, master, medyo Oo. malayo, just may kaliitan pa yung icon para ma-access Oo mo nga. yung menu. Eh alam mo naman na karamihan sa ating mga Pilipino na kapag nahihirapan tayong abutin or nahihirapan tayong maayos, eh hinahayaan na lang natin Oo. yung function na yun. Bawa, kung lamig na lamig ka na, hayaan mo na lang lamigin ka. So, yun nga, no, yung function for the aircon ay nandito sa upper left portion ng touchscreen. So, in that sense, medyo mahirap abutin, lalo na kung ipapa-adjust mo kay passenger yung fan speed ng iyong aircon. Tapos kung ikaw naman nasa driver, medyo mahirap din makanti yung upper left na yun, eh, di ba? Lalo na pag yung mata mo eh nasa harap, looking ahead sa road, di ba? Medyo mahirap ma-locate yung upper left na yun. But then again, yung default na home screen nitong Haval H6 ay merong nakahiwalay naman na widget for the fan speed. Ayan yun, pare. Tsaka yung temperature control. So, yun nga, no, may widget siya dito, pare. So, since naman pagka lagi ka nasa city, men, Oo. traffic. Traffic. So, kitang-kita mo na. So, pwede mong i-adjust. Uy, nag-slide. Kita mo kung gaano ka-responsive. Balik natin. Ayan. Diba? But then again, sana nga, tama ka dito, master. Dito na nilaglagay ng isang button, at least for the fan speed adjustment. So, yun, di ba? Pagdating mo dito sa baba, meron pa tayong wireless charger. Na ang ganda ng placement, pare, kasi mataas yung center console mo, men. So, easy lagay. Easy lagay mo lang dyan. Pag upo mo, bagsak mo dyan, magcha-charge yan. Tsaka butas na butas siya. Hindi ka Oo. mahihirapang isiksik yung Hindi phone ka, mo. hindi ka magbibend ng kamay, lalo Oo. na kung malaki yung kamay mo. Di ba? Tapos yung phone mong... Laki mo nga to. Ang laki. Oy, ang dami pong space. Oo, kasyang-kasya. Yun. Future-proof Oo, time to up. ang space. Oo, future-proof ang space. So yun, punta naman tayo dito sa gitna. Wow. Ay, may kalat na konti. May hidden cup holders dyan, no? Na Oo. dito, yun nga, naka-glossy black paint, which, yun nga, dust collector, tsaka fingerprint collector pa. Oo, ando susi. Oo, pero what's good is that, iba yung look ng kanyang gear selector, men. Oo nga. Rotary siya di ba? So, at first, baka medyo manibago ka, pero ang dali lang naman Imposibleng hindi mo maintindihan kung paano yung operation, di ba, men? Kaso, feeling ko dahil dyan, baka medyo kailangan ng training pag mga tito ang magbibili nito. Oo. Kasi mama, isipin mo, volume knob yan. Bigla mong iganon. Oo, medyo mahirap yun. Oo, tama ka dyan. Although medyo exaggeration yun. Sorry Oo. mga tito. Kaya naman mga nilakihan yung letter P, ha? Oo. Para makikita ninyo kung tama yung inyong titirahin. Ibig sabihin niya, puking ina mo. Hindi. Ibig sabihin yan, park. Ah. Pero alam mo, master, this is the second time na nakita ko yung gantong design ng shifter. Oo, yung knurled knobs, no? Oo, di ba? Max. Na crossover din yun, di ba? Oo. 5-seater Chinese din, oo. Oh, Chinese pa, pwede. Oo nga. Oo, origin nga pala nun is China. Well, anyway. Tapos meron din tayong electronic parking brake.
With auto brake hold. Oo, with auto brake hold. And na-appreciate ko na merong separate button for the auto brake hold, Master. Oo. Kasi karamihan ng, hindi naman karamihan, most of the cars, in English ko lang no, ay naka-integrate dun sa mismong screen yung function for you to turn off or on yung auto brake hold. So maganda na meron nandito, easy access at easy pindutan lang tayo. Oo. Ayan, di ba? Ano masasabi mo dito sa center armrest? Feeling ko masyado siyang mababa or ako lang yan? Alam mo, depende sa seat mo sa height ng upo mo. Tsaka sa ano rin, no? Oo. Driving style. Sa driving position ko, Master, sakto. Pero napansin ko dito, medyo parang too firm siya na parang wala ng padding. Pero meron siyang padding. Meron, oo. Pero ikaw, komportable ka. Kasi medyo gusto ko mas may padding pang Mas konti. malambot. Oo. Well, oo nga. Medyo, lalo na dito sa gilid. Dito sa gilid, medyo Kasi nandito yung stitching. medyo no? matigas. Oo, then medyo sasabit yung stitching. But what's good, pagka binuksan natin, Master, Uy, laki. malalim. Oo, malaki yung kanyang storage compartment doon. Kasi dito, Pitus. O, sige. Balik ako dito sa harap ko, Master. O sige, Dito naman sa harap ko, meron tayong 10-inch na... gauge cluster. Oo, 10-inch na gauge. Full digital, Yes, na no? full digital. Tapos, gaya nung nakita natin na graphics dun sa infotainment touchscreen, itong digital touchscreen ay malinaw din yung mga icons tsaka yung graphics na ginamit. Again, makikita mo na hindi siya tinipid when it comes to the Oo. interface. Kasi maganda yung look niya dito sa harapan. Tapos you can access it pa, no? Medyo, ito lang yung napansin ko dito, no? Ay, hindi ko pala magagawa dahil nakabukas yung door. Oo nga. Well, anyway, wag na. Yun, no? Sa dami ng pwede mong kalikutin dito sa digital gauge cluster, Master. Ito lang yung nakikita ko is that medyo confusing din yung arrows dito, men. Kasi naka-divide yung gauge cluster mo sa dalawa. Okay. Kaya may left and right ka dito. Which, pagka ginanon mo, ang ma-adjust mong side is yung sa left. Pagka finlick mo tong sa kanan, na ma-adjust mong side, doon sa right. Di lang natin magawa ngayon dahil naka-open yung door natin. No? So, yun, naka-indicate siya doon. Oo. Tapos, saka mo ma-access, ito na, gagamitin mo na ito. Diba? Minsan, medyo nakakalito sa una, which is, natural yun kung bago yung sasakyan mo. But then again, kailangan mo ng masterin, Master. Diba? Tapos napansin ko yung steering wheel niya. Medyo kamukha yung sa Land Rover. Oo. Yung overall shape, tapos yung yung application ng silver trim. Tsaka yun nga yung lubog. Yung pag ganun, no? Oo. Oo nga, no, Master. Good observation. Pero alam mo yun, it's not blatant copying. Mukha lang siyang inspired. Oo. Kasi lahat naman ng designer siguro, taking inspiration from something, di ba? Oo. Tapos may napansin lang ako. Ano yung nandun? Ay, yun, sa buti. passenger Alam mo, side? napansin niyo ni Direk? Buti na ituro mo. Kasi itong H6 ay merong ambient lighting. Pero ito, Ang magandang nagagawa nung red na yon, akala mo ini-emit niya yung ilaw na yon. oo nga eh. Oo. Pero hindi. Akala ko nasa Matrix world na tayo. Oo. Naman, nabiktima din ako, pare. Kanina, sa brake light ka. Ako dito. Di ba yung nabibigay? Parang medyo future appeal, di ba? Oo. Kaya siguro, ganito yung ginawa niyang design for the dashboard dito sa harap. Oo, Dito sa- medyo, yun nga lang, medyo random siya. Well, oo. Mas ma-appreciate ko kung pinantay na lang nila yun, tas something rubbery para pwedeng lagyan ng gamit Sent, no, na no. konti. Pero yan, buksan ko muna ang ating... mas maliwanag ng konti. So yung Martin, no? Meron ding sunroof, mga kaibigan, para Panoramic. isang banata na lang. So, yun. Pagdating naman dito sa seats, meron tayong 8-way power dito sa driver, tapos dito is 4-way. Di ba? 4-way siya. At ang Power din to. power din, pare. Oo. Ang maganda pa is that meron siyang both seats are ventilated seats na ma-access mo rin dito sa infotainment touchscreen. So, yan yung Astig. quick access. Pero may mas malaking lumabas na. Oh. So, yun, pwede mong malamigin para mas lalo pang lumamig. Kaso hindi yan recommended kung magpapatuyo ka ng pawis. Oo. Well, oo, tama. Pero alam mo, ma-appreciate mo yan, pare, pag naiwan mo tong kotse na to sa open parking lot. Oo. Kasi leather seats din di ba? Tsaka tulad nung minsan, pag yung ganap natin, pupunta ng event, nakakotse, tapos ang init sa likod agad, di ba? Para hindi ka dumating na pawis yung likod. Kasi Oo. mamarka yung laking wet spot na sa likod Totoo mo. yan, totoo yan. So ano pa ba? Ano pa ba? Well, dito sa gilid, no, gaya na sabi natin kanina, may lighting accent pa rin dito.
Ang nakita ko lang dito sa gilid, Master, is parang medyo naguluhan ako in a bit. Kasi parang layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 bumaba. Parang ang dami masyadong nangyayari. Tapos itong yung armrest mo dito, naka-glossy black uli, which for me, high touch point to. Tapos minsan, namimiss mo pang matamaan yung gusto mong pindutin. So, yung kuko mo, pag tumama dito, magagasgas uli. Pero, Actually yun sa lang akin, medyo napansin ko dyan nung drive ko to kanina mabilisan. Parang yung braso mo, men, kunyari, ito ang natural position mo, para ma-adjust mo yan sa window and sa locks, parang gaganyan ka ng sobra. Parang hindi na siya natural sa sa driving medyo experience. bababa ka ng Oo. ganon. Gets. Oo nga, Kasi no? parang pag binagsak mo lang, mapupunta ka lang rin sa side mirror adjustment. Which is dapat, pag bagsak ng kamay mo, usually, dapat ang bagsak nun sa window adjustment. Pero parang para sa akin naman, Master, pwedeng iba rin naman yung dating sa iba. Kasi pagka, bawa, magpa-park ka na, di ba? Usually, gusto mong perfect yung parking mo, di ba? Oo. So, pag bagsak mo, habang binamaniobra mong ganyan, Side mirror ang mabababa mo agad. So, mababalik mo agad yung dalawa mong kamay sa steering wheel. Pwedeng ganun din, no? Pero I agree, kapag kabintana, medyo binababa, Oo. na-extend backwards na yung arms mo dito. Yun, pero buti Ayun lang automatic. Ano, drive na ba natin to? O, sige, Master, drive na natin to. Siyempre, kompleto din ito with safety tech. The Haval H6 has 6 airbags, ABS with EBD, brake assist, brake override, stability control, traction control, hill start assist, hill descent control, 4 front sensors and 6 rear sensors, and tire pressure monitoring system. Martin, ano ang advanced safety features nito? Hindi rin naman ito pahuhuli when it comes to advanced safety bits. The Haval H6 also includes roll movement intervention, secondary collision mitigation, fully automatic parking assist, 360-degree camera, adaptive cruise control, automatic emergency braking. Meron din itong blind spot detection, cross traffic alert, forward collision warning, intelligent cornering control, lane center keeping assist, lane change assist, lane departure warning. At syempre, bago pa ako mawala ng hininga, meron pa tong rear collision warning, traffic jam assist, at traffic sign recognition. Woo! Ang dami! Alam nyo, dito sa likod ng Haval H6, habang binabasa ko ang aking cellphone, iisipin nyo, hindi ko ba kabisado ang script? Well, ganito kasi yan. Walang script, yun ang point. Kasi nga, nire-review namin ang sasakyan. So, as is where is tayo. And kaya ako binabasa to kasi gusto kong malaman kung gaano ka-shaky ang ride nito habang nagbabasa. Kasi syempre, kung nandito ka sa likod, ikaw ang bossing. Di ba, Mards? Oo naman! Oo, kaya usually, ang mga boss nagagalaw ng cellphone kasi daming email, daming chat. So, masasabi ko na very readable kahit na walang lens ang aking salamin. Ayun, tumutusok sa mata ko. Very readable ang aking phone kasi nga hindi siya maalog. And kahit na nasa asphalted road tayo, asphalted, word ba yun? Pero kahit may asfalto ating daanan, hindi naman siya perpekto. Pero hindi masyadong tagtag. Actually, malayo siya from being tagtag eh. Pero mararamdaman mo yung road bumps sa paa mo hanggang sa butt at most. Pero dito sa aking chest area, wala na. So alam mo yun, tamang-tama ang kanyang tuning sa suspension. Tapos in terms naman of NVH, tulad yan, ang naririnig ko lang mostly is busina ng bus and busina ng motor, tsaka yung mga motor na maiingay, totototot. Pero yung mga stock na motor, yung mga muffler nila, ayun, tatlo dumaan, hindi ko narinig. Actually, yung sa suspension nga, no, aside from that, maganda yung managing ng vibration nitong Haval H6 kasi whenever the engine turns on, di ba, Marts, hindi natin masyadong ramdam eh. Parang mararamdaman natin sa paa lang. Oo. Tapos, hindi mararamdaman sa seat sa likod mo. And then, yung sabi ko nga kanina about the seats, maganda yung contour niya for your back. So, hindi ka gumaganon-ganon. Kaya, maganda rin siya for executives. Kasi, tulad nga sabi ko, check ako ng emails, ganyan-ganyan. Hindi ako gumaganon-ganon masyado. Hindi magugulo ang aking mindset. So, Huwag naka-stay in place ka, no, pare? Focus ako, focus. Oo. Okay ba rin doon? So, yun lang naman dito from the back. And, I must say, maganda ang magiging experience nyo dito kasi nga, may dedicated charging port, tsaka meron tayong rear aircon vent. Samahan pa natin itong panoramic sunroof para sa mga ganitong panahon na hindi mainit. Napakaganda na experience dito.
And very roomy siya. Kahit na dalawa kami dito ni Direk, tapos binaba ko tong center armrest, hindi ako nasisikipan kahit napakalaki ng tiyan ko. So, yun lang naman. Ikaw, Martin, kamusta ka dyan in Ayun. terms of driving? Oo, currently trying to make my way dito kasi ang daming mga motor. Making my way dito. Oo. Pwede dito, no? Oo, dyan na. Shit. Yan. Sige, dito mas peaceful siguro dito. So, dahil ibang location namin ngayon, nag-drive kami on real roads. You know, when it comes to driving, pare, sorry, bigla kitang kinata. Yun ang nabibigay sa'yo nung 1.5 turbocharged gasoline paired with an electric motor. Kapag ka gusto mo ng power, kayang-kayang ibigay sa'yo nung makina na nung powertrain na yun, like this one, no? Ang ganda nung power delivery niya. Damang-dama mo. Tsaka, there's a bit of, for me, may onting delay ng onti. Siguro masyado lang akong nag-expect ng todo. But then, pag pumasok na yung power, andun para maglo-launch siya eh. Hindi ka mabibitin eh, di ba? Kayang-kaya niya i-launch yung kotse sa speed na gusto mo. Kahit na puno tayo ngayon, 5 tayong nakasakay sa loob ng H6 ngayon, walang problema. Tapos, ang maganda pa dito is that, yung kanyang digital gauge cluster pala, nakikita yung mga kotse na nasa harapan mo. May icons na nangyayari dito. Like, pag may dumaan na motor dyan sa gilid, lalabas din siya dito sa monitor mo dito. And not just there. Nandun din siya sa heads-up display. Kasi sa sakyan na to, may heads-up display to na naka-indicate dun yung kilometer per hour reading mo, pati yung road ahead. Parang it's a similar tech na makikita mo sa mga Tesla cars. Yung nadidetect niya yung nasa harapan. Although, syempre, hindi siya ganun ka-advance pa. Kasi ang nakikita lang niya yung within the proximity niya talaga. So, ano mabibigay nun sa'yo as a driver? Well, added, set of eyes on the road eh. Kasi, minsan, hindi mo basta-basta makikita sa side mirrors mo na may katabi ka. So, sa heads-up display, makikita mo na may icon na nandito sa right mo, which is yung blind spot, di ba? Lalo na pag may mga motor na approaching. In that way, hindi na kailangan tumingin ng mata mo pa doon sa pagilid na gano'n sa kanan. Yan, ganyan. Dito pa lang, sa vista mo pa lang while driving, makikita mo na meron dong parating. Pero similar ba yung range of icons ng heads-up display? Yes, oo. Sa cluster mo? Similar sila. Pati yung lane markings na didetect nung nung system na to, pare. So, yun yung maganda sa kanya. And then, pagdating naman sa suspension, agree ako doon sa sinabi mo, Vincent, na medyo, tawag dyan, nafe-feel mo yung konting bumps, di ba? Oo. Nafe-feel mo, dito rin sa harap, nafe-feel ko yung konting bumps, pero hindi siya ganun ka-bothersome eh. True. Tapos pagka nagko-cruise na tayo sa asfalto na karsada dito sa city, swabe. So, what more kung maganda yung expressway na dadaanan mo? Di ba? Magiging smooth operator or smooth cruiser itong sasakyan na ito. Pagdating sa braking power, sa akin okay yung tuning ng brake nitong sasakyan nito. Hindi siya masyadong sensitive at hindi rin naman siya spongy. In that sense, kahit ako, kahit yung una ko tong beses din drive, ang dali niya timplahin when it comes to brake. Hindi basta-basta susubsob yung pasahero mo or ikaw as a driver, di ba? Di ba? Parang may narinig akong iba doon, guys, pero sa akin na lang yun. Hindi ko alam kung tama yung narinig ko. Tapos isa pa, yung steering niya, men. Kamusta? It's not that light. Para sa akin, Sa akin nung na-try ko siya kanina, parang light siya, pero hindi naman numb. Yun. That's the exact term. Kumbaga, may enough road feedback siya, pare. Kahit na slow speeds ka. Kasi usually, pag mga bagong kotse ngayon, pag mabagal ka, talagang gaang di ba? Wala ka nang mararamdaman eh. Tapos mag-firm up lang kapag ka nasa highway speeds ka na. Pero dito, pag nung hinighway din natin to, mas stable and mas firm yung steering wheel, giving you more control dun sa buong vehicle. Tapos ang maganda pa dito sa Master is that, balikan ko lang yung sa heads-up display, yung sa blind spots. Bukod sa may icon na lalabas sa gilid mo, in case na hindi niya ma-detect, salo ka pa rin kasi may umiilaw dun sa magkabilang corners ng side mirrors mo yung usual na blind spot monitoring. So, nahahagip pa rin ang peripheral ko kahit nakatingin ako sa gitna. In that way, safe ka pa rin at medyo may added assistance na maiwasan mong may mabangga ka sa gilid. So, speaking of the heads-up display, kanina kasi nung nasa interior part tayo, i-comment ko sana sa gauge cluster, parang masyado siyang cluttered.
Dito? Oo, dahil meron kang vehicle info sa right, tapos may vehicle safety ka pa dito sa gitna, tapos may isa pang section sa left. So parang ang dami niya, parang nasa na yung speedometer ko tsaka odometer. Tapos yun na-realize ko, nandun pala sa heads-up display. So parang segmented na yung information mo. Yung pinaka-importante, kitang-kita mo talaga Nandun when you're on the road. Tapos parang may speed limit warning din siya dun sa ano eh. Oo. Sa monitor mo dun. Parang nababasa niya kung nasang road ka. Oo. So in that sense, hindi ka basta-basta lalagpas sa speed limit, di ba? Lalo na pagka nasa TPLX ka. Kung gusto mong mag-isandaan sa EDSA, anong gagawin niyo? Hanggang 60 lang doon. Master. On a good day, tayo, On a good day. On a good day. Tapos ito pa, pare, sorry, pag nag-signal ka, may camera view ka din eh. Di ba kasi nga naka 360 degree camera to. So kita mo yung overhead view, pati yung sa front quarter view mo. Which is mas importante kasi yun yung nabubulag kayo, yun yung hindi mo nakikita kapag ka lumiliko kayo. Lalo na pagka masikip yung karsada. So, ang mabibigay naman nun sa'yo, less chance for you to hit the gutter. Diba? Na mabangketa ka. Lalo na yung mga umaakit sa parking ng Mega Mall or siyang, puro, diba, steep yun. Tapos medyo mataas to. So, kung hindi mo tansyado, hindi mo kita, magagater mo yung gulong mo. Ganda pa naman. All black pa naman yun. Kitang-kita pag nagasgasan. Tapos kung kayo yung mga tipong driver na gusto ng konting performance sa sasakyan, no? Itong Haval H6 ay merong launch control. So, it's not advisable to be used kasi, di ba, pang-enjoyment lang naman yan eh. Tapos saka dapat nasa close track ka na legal yung ginagawa, legal yung lugar na ginagawa nyo para safe sa sarili mo, pati sa mga kasama mo dun sa racetrack na yun. So, para ma-activate mo yung launch control, you just have to deactivate the traction control, di ba, sir? Deactivate yung traction control, tapos ilagay mo sa drive yung yung transmission, and then yung left foot mo ididiin mo sa brake. Tapos yung right foot mo naman ididiin mo dun sa accelerator pedal. So antayin mo lang yun, yung system magno-notify na launch control is activated. So pag ganun, kaya niya mag-launch. But then again, no, it's not advisable to be used lalo na pagka nasa public roads ka. No, parang first ingay na narinig ko yung ambulance. Yung mga motor sobrang hina no, dito sa loob. Oo, not unless pag sabi mo nga kanina, no, naka-open muffler. Oo. Tsaka in fairness, no, ang ganda pa rin ng niya, sound deadening or noise isolation. Considering meron tayong panoramic sunroof. So maganda talaga ang ginawa nilang treatment dito sa cabin para mas premium ang appeal. Oo, yun no, yun yung mga factors na i-consider mo kapag tinignan mo na yung overall na sticker price nitong sasakyan nitong H6 Supreme, di ba? Tsaka dagdag mo pa yung sa kaninang sinabi mo na very fuel efficient siya, lalo na for its size. Oo. Kasi usual sakit ng mga ganitong crossover na may small engine with turbo is medyo nabibigatan siya while in traffic or pag highway, parang hindi niya kaya. So, eto, no problem sa kanya. Very true, very true. Tapos no, may isa lang pala akong comment dito sa heads-up display. Ano yun? Napansin ko lang, since medyo cloudy, hindi medyo, cloudy talaga today, tapos naka-on yung ilaw natin since naka-automatic tayo. Kapag antay natin, tutok tayo ng onte, dun sa vehicle ahead, kapag nagre-reflect na doon yung bato ng ilaw mo, medyo nakakaduling na yung heads-up display. Parang lumalabo siya because of the reflection ng ilaw sa harap. So in that sense, wag ka masyadong magre-rely doon as a driver. Tignan mo pa rin yung gauge cluster mo para mas sigurado ka. Kasi yan medyo malabo na siya. Pero pagka clear na yung harap, mas nagiging high definition yung heads-up display doon sa windshield. Which is a good addition, pare, di ba? Parang ano siya, yan. Dito na naman tayo sa part na maraming motor. Ngayon, nakakalimutan. Yung niya, brightness. Na-adjust yung brightness nun. Pero add lang din natin, yung heads-up display, na-adjust yung brightness. So, kung gusto mo ng mas maliwanag,
adjust mo na lang. Tsaka kung medyo tamad kayong mag-adjust, lagi nyo lang itodo tulad ko. Oo, Minsan yung ginagawa para ko. default, no? Oo. Oo. Ayun nga, nag-accelerate si Martin. Parang gusto ko lang i-point out, Martin, yung yung sinabi mo kanina na medyo may delay sa acceleration, na very slight. Well, kasi naka-experience na si Martz ng mga Ay, oo. performance cars. Pero for the average car, maganda yung response time nito. Similar siya sa mga naka-diesel na SUV. Parang Torquey. ang ganda ng pasok ng torque. Kaya Agree. hindi ka mabibitin. Agree. So yun, Master Vincent, no? Talaga, for me, no, all around yung nabibigay sa'yo na driving experience nitong Haval H6. I mean, hindi lang siya beneficial, hindi lang siya maganda for the driver, maganda rin siya for the other occupants. Kasi yun nga, maganda yung driving experience mo, maganda experience ko dito, and malaki ang cargo space natin sa likod. Kasya gamit ang buong banda ko. Tumpak. Naiiwan ko na very soon. O husgahan na natin to. O tara, parado ko muna uli, Master. Sige. Ayun na nga, Master Vincent, ano? Ating husgahan sa isang maulan na hapon, ang Oh. Haval H6 Supreme. So, bago ang lahat, magkano nga ba to? Oo, the Haval H6 is priced at 1,883,000 pesos. So ikaw, Master Vincent, for that price, anong masasabi mo dito sa H6? Alam mo, sa akin, I think it will boil down to your preference and yung mga nakasanayan mo, if match siya. Kasi tulad ko, sanay ako na may fan control, sanay ako na may shifter ang aking sasakyan. Tapos gusto ko rin na, alam mo yun, yung ergonomics, mas at home. Ayoko nang mag-adjust kasi matanda na ako, although hindi pa naman. Pero parang ayoko nang mag-adjust sa sasakyan. Gusto ko, pagsakay ko, yun na yun, nandun na lahat ng kailangan ko and gusto ko, and placing. So para sa akin, baka mag-pass muna ako dito. Although very enticing ang kanyang powertrain kasi ang laki ng power figures and fuel efficient pa rin naman siya. So, alam mo yun, kung sabihin ng wife ko na, hindi, bilhin na yan, hindi bibili, ang gagawin ko, di ba? So, yun lang. Happy wife, happy life, di ba? Tsaka, considering the car naman, napaka-minor ng reklamo ko. And kaya lang naman ako ganito kapili kasi motoring journalist ako. Pero alam mo yun, kung pera sa pera lang talaga, enticing offer. Alam mo, Master Vincent, I agree sa'yo dun sa puntong mga binigay mo. Kasi I think what Great Wall Motors is going for the Haval H6 is that they want to offer a car na willing they want to offer a car para dun sa mga tao na willing mag-jump into new technology. Oo. Kasi aside from the technology packed within the vehicle, meron din siyang hybrid electric di ba? Powertrain, which delivers naman talaga awesome power. Like torque pa lang pare, 540. Oo, grabe. And despite having that kind of power, relatively matipid pa din yung sasakyan na ito. So kung ako, merong 1.8 million, gaya ng sabi ni Master Vincent, nasa sayo na yun kung gusto mong mag-jump to that trend. Kung gusto mo mag-jump into the trend na parating na rin sa atin talaga. Di ba? So parang it's an intro, but again, medyo for me din, medyo sana mas binabaan ng onti yung presyo, di ba? Kasi ang sa akin naman, covered niya yung fundamentals. Yeah. It has a strong engine and fuel efficient. So hindi ka masasaktan sa bulsa. It will boil down to kung nandyan ba yung features na gusto mo and kung gusto mo ang itsura niya. I think dun lang talaga Dun na magkakatalo, pare. Oo, dun lang diba? talaga. Pero alam mo, sa lahat naman kasi ng sasakyan, ganyan yung case Oo. Diba? Bibilin mo siya dahil swak sa features na hinahanap mo. Diba? Kaya, pinaka-importante, Master, na gawin, i-test drive nyo yung sasakyan. Oo. Bago kayo mag-pull the plug to buy it. Kasi iba talaga pag nahawakan mo na yun, Oo. doon mo marirealize if it's for you or not for you. Mamaya para sa kabit mo, joke lang. Sino ba yun? Sino ba yun? It pays din pagka nagbabasa ka ng mga reviews, di ba? Kasi Oo, kay it puro gives you Wattpad. insights. Oo, di ba? Para hindi ka puro hula-hula bago Oo. bumili. Informed decision. Dapat. Oo, tsaka kasi maraming cases na pag may bago, bibilhin agad, walang test drive. Tapos biglang makikita mo lang sa marketplace, minus 500,000 na agad yung presyo. Kasi, ang tawag doon, remorse selling, remorse buying, pwede. gano'n. Oo. So alam mo yun, para walang gano'n, kailangan i-test drive muna, feel the car, para masabi mong, ito talaga yung gusto mo. And ito, Sorry, it packs power talaga. maraming magkakagusto dito.
So, paano ba yan, no? Thanks for watching, no? Ito si Martin Aglarin, yung cambio boy next door. Ako si Vincent Villa. Ando si Mansky. Oo, mga taga-Visor Boys, no? Yan, no? Don't forget to like and subscribe to Phil Coates' YouTube channel. Click that bell icon para lagi kang updated sa mga bagong happenings sa automotive industry. Para dumami pa ang aming ad money from YouTube. Hindi naman tayo nakakuha. Tara, drive na lang tayo. Oo nga, tara. Woo! Ito tayong pares. Sige, maulan eh. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!